250th episode ng Good News. Aalamin po natin ang mga bagay at karanasang pwedeng ma-enjoy sa halagang 250 pesos. Ready na ba kayo sa spending challenge na ito? Panuorin po ang aming masayang kwento. In honor of our 250th episode, tara na at mag-out of town adventure sa halagang 250 pesos? Kasama ang dalawang travel vloggers na eksperto sa galaan, magtutour tayo sa iba't ibang destinasyon na hindi lang sulit sa enjoyment, swak na swak pa sa budget. Hanggang saan nga ba aabot ang 250 pesos? Tada! Subukan ang sikretong paraiso na ito ng Daraitan sa Tanay Rizal. Yan, pupunta na kami sa Tinipak River. So, kanina, nag-umpisa kami sa Shaw Boulevard. Sumakay kami ng jeep. Nagbayad kami ng 50 pesos. Pagkatapos, bumaba kami ng Tanay Public Market. And then, nag-jeep ulit kami papuntang Daraitan. Bayad kami ng 28 pesos. So, from there, sumakay ulit kami ng balsa. Murang-mura lang yung pamasahe, 5 piso lang. Oo. Tapos, tricycle tayo, 10 piso lang din. Punta sa barangay. So, yung total, 93 pesos. 93 pesos times 2. So, that's 186 pesos. So, pasok na pasok sa 250 na budget. Diba? May pang-snacks pa kami. Ipinagmamalaki ng munting bayang ito na nang magsabog daw ng kagandahan ang kalangitan na sa lahat ng Daraitan. Ang makikita po ninyo dito, tulad na pinakakit ng mga turista sa Mount Daraitan ay yung overlooking po doon. Kung bababa po naman kayo, travels to Tinipak na sinasabi namin, tulad nga po dito, makita nyo river, mga limestone na bato. Kung tutuloy po naman kayo sa kuweba, ay po makikita nyo doon. May mga tinatawag kaming jacuzzi. Kung may matitibay na tuhod, game na game sa hamon ng 4 na oras na akyatan sa bundok Daraitan, kung saan overlooking ang ganda ng Sierra Madre. Pero kung hindi mo trip ang magpaka-hardcore mountaineer, may sorpresa pa rin ang Daraitan para sa hindi masyadong athletic. Budget travelers, welcome to Tinipak River. Malamig at malinaw ang tubig na dumadaloy sa ilog na ito na napapagitnaan ng mga magagandang rock formation. Ayon sa mga residente, sagrado raw ang ilog dahil sa isang engkantadang nangangalaga rito. Kaya nang simulang dayuhin ng mga turista ang Daraitan noong taong 2013, gayon na lamang ang pagsisikap ng mga residente na mapanatili ang kalinisan ng lugar. Bukod sa kahali-hali ng ilog, ipinagmamalaki rin ng Daraitan ang kanilang kuweba na may malamig na jacuzzi raw sa loob. Ops! Bago tayo mangatog sa lamig, painitin muna ang sikmura sa pagkain ng famous hot lomi ng Tinipak na pasok pa rin sa 250 peso budget. So, dun sa natira naming 64 pesos, nakabili kami ng lomi for 25 pesos. May sukli pa, kaya nakabili kami ng soft drinks. May sukli pa ulit. Nakabubusog na sa mata ang kapaligiran, may bonus pang panlaman tiyan. Recharge na! Kaya tumulak na kami sa kuweba. Marami raw kuweba sa lugar pero isa lang open to the public. Pagkatapos sumuot sa makipot na entrada, thrilling ang experience sa loob dahil sumasalubong na malamig na hangin. Nagkikislapang stalactites at tunog ng pagraragasan ng tubig na nanggagaling sa dulo ng kuweba. Pagkatapos ng ilang saglit, narating na rin namin ang dulo kung saan pwedeng magtampisaw sa tinatawag nilang jacuzzi. Ang saya-saya naman! May experience ng Daraitan Adventure sa halagang 231 pesos lang.
May sukli pang 19 pesos ang 250 mo. Tuloy-tuloy lang ang ating bakasyon en grande dahil dito naman sa Laguna, mahuhulog ang loob mo sa ganda ng Hulugan Falls. Humigit sa 30 minuto ang trekking sa mabatong daan papuntang Hulugan Falls. Medyo nakakapagod pero worth it na kasi naririnig ko na yung falls eh. Malapit na. Maya-maya pa, nagpakita na ang majestic Hulugan Falls. Ayun na yung falls oh. October nitong nakaraang taon lang nang sinimulang dayuhin ang 230-foot waterfalls na isa sa 3 talon na matatagpuan sa munting barangay ng Luisiana, Laguna. Ito yung Hulugan Falls namin at meron pa kami naka-prepare na 2 pang falls na kanya-anya at maganda. Ito po ang pangalan na Italay at saka Hidden. At ito nga po yung tinta namin ngayon, Hulugan Falls. Taas kamay ang mga excited maligo sa bagong tuklas na falls na ito. Nako, madali lang marating ito. Para makapunta dito sa Hulugan Falls, sumakay kami sa alabang ng bus. Yung bus fare is 90 pesos. Tapos, from Santa Cruz, sumakay kami ng jeep papunta sa bodega sa Barangay San Salvador. 25 pesos naman yung pamasahe. So, 115 pesos one way. Times 2, bali 230. So, may entrance fee na 15 pesos. So, 245 pesos lahat-lahat. May sukli pa kaming 5 piso. Wow naman! Isang eco-friendly, budget-friendly getaway sa halagang 245 pesos. Kung napagod kayo sa pamamundok, mag-chillax naman tayo dito sa tahimik na bayan ng Naik, Cavite. For a change, wala ritong trekking, meron lang beach na may pebbles at, relaxing sea breeze. Okay So, dito, yun. maganda yung vibes. Relax. Relax lang. Tahimik. So, paano mo pumunta dito? Madali lang. Yes. From Pasay, take a bus to Naik, Cavite. 64 pesos. 64 pesos. And then, magta-tricycle kayo, 15 pesos. So, that's a total of 79. 79 pesos one way. So, kung round trip, so, ano na yun? 158 pesos. 158 lang. Per person. Per person. And then, dito sa Cavite, usually yung mga resort nila, nasa tig 50 pesos lang yung mga entrance fee. So, it's like, how much siya? So, bali 158 plus 50, 208. 208. Meron pang 42 pesos. Yes. So, yung mga buko, 25 Nabili namin na pesos. 25 pesos. So, from the 42 pesos, Less 25. Meron pa kaming sukli. 17 pesos. 70. Swak na swak pa rin sa 250, di ba? Siguradong tanggal lahat ng stress sa vitamin C o dagat sa halagang 233 pesos lang. Oh, mga sample pa lang yan ng napakaraming budget-friendly destinations na makikita sa Pilipinas. Hindi kailangang magastos, kaya tara na at mag-ipon ng masasayang karanasan ngayong simula